Mula sa pamilya ng magigiting na sundalo si Luca. Ang kanyang ama at kapatid, pawang mga sundalo din. Ang kanyang ama, malimit noong ipinapadala sa Mindanao upang tugisin ang mga teroristang Abu Sayyaf na sakit ng ulo ng gobyerno noon. Isa ang kanyang ama na madalas ipadala sa mga tinatawag na imposibleng misyon. Yun bang kapag ipinadala ka sa malayo, malabo nang makabalik ng buhay. Ngunit sa awa ng Panginoon, lagi pa rin nakakabalik ang kanyang ama kahit puno ng pinsala ang katawan nito at halos buong pulutong ang nalalagas sa isang sikretong misyon na hanggang sa hukay, isasama't isasama niya. Ang kanyang kuya Adan naman, mula pagkabata, iniidolo na ang kanilang ama. Noon pa man, lagi nitong bukang bibig na susunod siya sa yapak ng kanilang ama. Magiging mahusay din umano siyang sundalo. Dalawa lamang sila magkapatid at pareho pang lalaki. Kaya naman inaasahan ng kanilang ama na pareho silang susunod sa yapak nito. Nasa dugo man nila ang pagiging sundalo, tila na ibang landas na nais tahakin ni Luca. Ayaw niya kasing maging sundalo kung hindi ang nais niya maging doktor. Kaya naman malimit sila noon magtalo ng kanyang ama dahil na din sa pagtutol nito sa kanyang pangarap. Dugo ko ang nananalaytay sa iyong ugat, Luca. Huwag mong bigyan ng kahihiyan ng ating pamilya dahil sa katigasan ng ulo mo. Galit na saad ni Renato na ilang buwan pa lamang na nagretiro sa kanyang serbisyo. Unawain niyo naman ako, ama. Hindi ang pagpasok sa militar ang pangarap ko. Hayaan niyo na lang pong si Kuya Adan ang sumunod sa yapak niyo. Hayaan niyo na akong tahakin ang landas na nais ko. Noon pa man, ang maging doktor na talaga ang nais ko. Hindi ako papayag. Kapag itinuloy mo ang balak mong yan, itatakwil kita bilang anak ko. Huwag mo ako subukan, Luca. Kilala mo ako kapag nagsalita. Payagan niyo na ako, ama. Nakikiusap po ako sa inyo. Narinig mo ang sinabi ko. Hindi ako papayag. Mamili ka. Susundin mo ako o ang pangarap mo. Ama, huwag niyo naman po sanang gawin sa akin to. Hindi ko po kayang mamili. Oras na sawayin mo ako, Luca. Hindi na kita ituturing na anak. Namagitan si Consuelo sa kanyang asawa at anak. Kilala kasi ng ginang ang asawa. Batas ang bawat sabihin nito sa kanilang tahanan. Samantala, ang anak naman niyang si Luca, matigas din ang loob kapag alam nitong nasa tama siya, ipaglalaban ang gusto. Itinikom na lang ni Luca ang kanyang bibig dahil sa pakiusap ng kanyang ina. Magalang naman siyang nagpaalam sa kanyang mga magulang at saka naglakad palayo. Ramdam niyang nakasunod na tingin sa kanya ng mga ito. Umalis si Luca sa poder ng kanyang mga magulang para tuparin ang pangarap niya na maging isang doktor. Batid ng binata na hindi magiging madali ang kanyang tatahaking landas na walang suportang pinansyal sa kanyang mga magulang. Ngunit nakahanda siya alang-alang sa pangarap niya. May kamahalan din kasi ang pagkuha ng kursong medisina. Tanging may mga pera lamang ang nakakapasok sa mga universidad. Ngunit hindi naging madali ang lahat para kay Luca. Napakamahal ng kursong medisina. Kahit meron pa siyang 3 trabaho, hindi ito naging sapat upang matugunan ang kanyang pag-aaral. Kulang na lang, gawin niyang araw ang gabi. Ngunit hindi pa rin iyon sasapat. Hanggang sa magkasakit na siya dahil sa kakulangan ng tulog at pagkain. 1 linggo na siyang nakaratay nang dalawin siya ng kanyang kuya Adan. Suko mo na pangarap mong yan, kapatid. Umuwi ka na sa bahay. Bakit niyo ba ako pinipilit sa gusto niyo? Hindi ko gustong pumasok sa militar. Ang gusto ko, makapanggamot ng mga may sakit. Lalo na ang mga kapuspalit. Tignan mo kung gaano kamiserable ang buhay mo ngayon dahil sa pangarap mong yan. Tanggapin mo na lang na hindi ang mundo ng medisina ang para sa'yo. Hindi mo kakayanin kung walang tulong ng mga magulang natin. Malalampasan ko rin to. Hindi ako babalik sa bahay natin. Hindi na muli ako magpapasakop sa ama natin. Buong buhay ko, wala na akong ginawa kundi paluguran siya. Sa pagkakataong ito, gusto ko naman sundin ang pangarap ko.
Ang tigas talaga ng ulo mo. Sana lang, mapanindigan mo ang desisyon mong yan. Saad ni Adan na naiiling pa habang nakatingin sa kanya. Hindi pa rin naman pinabayaan ni Adan ang kapatid. Madalas din siyang bigyan ng pera para sa kanyang gastusin. Ngunit nakarating iyon sa kanilang ama, kaya naman naging mahirap para kay Adan na tulungan ang kapatid. Minsan, dinalaw niya muli ito sa tinutuluyan. Nagulat pa siya nang makitang butot balat na lang ang binata. Anito, nagkasakit na ito ng maluba. Humingi umano ito ng tulong sa mga kaibigan, ngunit tinalikuran di umano siya ng mga ito. Nang malaman na nakakahawa ang kanyang karamdaman. Wala rin di umano itong sapat na pera para pampa-ospital. Huwag na sanang matigas ang ulo mo, Luka. Sumama ka na sa akin pa uwi. Labis na nag-aalasi na sa'yo. Labag man sa kalooban ni Luka ang talikuran ng kanyang pangarap. Inisip na lamang niya na una siyang tinalikuran ng pangarap niya at ng mga taong inakala niya na tutulong sa kanya dahil pareho ang tinatahak nilang landas. Noon niya nabatid na hindi lahat ng gustong pumasok sa medisina nais tumulong sa mga may sakit, kundi gusto lamang magkamal ng pera kapag naging ganap ng manggagamot. Umuwi si Luka sa bahay nila. Buong puso naman siyang tinanggap ng mga magulang sa kabila ng kanyang pag-irebelde. Pinagamot siya hanggang tuluyan siyang gumaling. Ama, papasok na po ako sa militar. Bumakas naman sa mukha ng ama ang kaligayahan. Kitang-kita naman sa mukha ng kanyang Kuya Adan ang pagmamalaki sa kanya, bagamat nagulat sa biglaang desisyon nito. Nang nasa silid na si Luka, kinausap siya ng kanyang kapatid. Nakakatiyak ka na ba? Natuluyan mo ng tatalikuran ng pangarap mo na maging doktor? Sigurado na ako, Kuya Adan. Gusto kong sumunod sa yapak niyo ng ating ama. Sa wakas, ginising ka na rin. Ito talaga ang linya ng ating pamilya. Ang maging sundalo. Iyon ang huling pag-uusap nilang magkapatid bago ito magpaalam sa kanila na may misyon sa isla ng Panay. Lingid sa kanila, iyon na pala ang huling makikita at makakausap nila ang kapatid. Matuloy na lumipas ang 3 taon. Nang araw na iyon, umuwi si Luka sa kanilang bahay. Masaya siyang sinalubong ng kanyang mga magulang. Pagkatapos magmano, niyaya na siya ng kanyang ina sa kusina. Nakita niya na maraming pagkain na nasa pagkainan. Nagtatanong ang mga mata ng binata na tumingin sa mga magulang. Nakalimutan mo na ba? Kaarawan ngayon ng Kuya Adan mo. Naalala ko po, kaya po ako umuwi ngayon. Hindi ko lang po akalain na ipaghahandaan siya kahit wala siya dito. Halos 3 taon na rin simula nang mawala ang Kuya Adan mo. Hanggang ngayon, wala pa tayong balita sa totoong nangyari sa kanya. Kung buhay pa ba siya? Bakit hindi siya nagpapakita sa atin? Bakit hindi pa siya umuwi? Naiiyak namang wika ni Consuelo. Hindi po ako titigil hanggat hindi ko nalalaman ang totoong nangyari kay Kuya Adan at sa mga kasama niya. May palagay akong may alam ang matataas sa opisyal ng militar sa totoong nangyari sa kanila. Ang hindi ko lang alam kung ano yung pinagtatakpan nila. Mag-iingat ka sa bawat kilos mo sa kampo, anak. Noon pa man, may mga ginagawa na ang ibang opisyal na labag sa tuntunin at prinsipyo ng isang sundalo. Baka malaman nilang lihim kang nagsisiyasat. Huwag po kayong mag-alala. Mag-iingat po ako. Kung ayaw nilang sabihin kung ano nangyari kay Kuya Adan at sa mga kasama nito, ako mismo ang aalam sa katotohanan na itinatago nila. Kung tama ang hinala natin na mayroon silang pinagtatakpan sa nangyari sa kapatid mo, delikado ka kapag may nakakaalam sa ginagawa mong pag-iimbestiga. Malamang, maimpluwensyang tao ang pinagtatakpan nila. Kahit ang matandang lalaki, nakaramdam din ng takot para sa kaligtasan ng bunsong anak. Ngunit sa kabila noon,
Nangibabaw pa din ang kagustuhan na malaman ang tunay na dahilan sa pagkawala ng anak at ng mga kasama nito. Kinabukasan din, bumalik na sa kampo si Lucas. Mas lalo pa niyang tinalasan ang pakiramdam. Mas naging mapagmatsyag siya sa paligid. Madalas napapansin niya na malimit ang pagpupulong ng mga opisyal doon sa opisina. Wala namang ibinababang utos sa kapitan nila na may misyon sila. Huwag mo siyang pakaisipin. Tsak, mahal ka nun. Natatawang saad ni Roel. Napalingon sa lalaki si Luca. Sa lalim ng iniisip niya, hindi na niya namalayan ang paglapit nito. Likas din dito ang pagiging mapagbiro. Sabay sila nitong pumasok sa militar noon at naging magkapalagayan agad ng loob. Kalaunan, naging matalik na magkaibigan. Hindi ko maaaring hindi isipin. Kapatid ko yun. At hanggang ngayon, wala pa kaming alam kung buhay pa siya. Ha? Hindi kita maintindihan. Pwede bang pakipaliwanag mo nga? Matagal na kitang kaibigan. Alam kong mapagkakatiwalaan kita. Luca, parang kinakabahan ako sa sinasabi mo ha. Mabuti pa, doon tayo mag-usap. Maraming mga matang nakatingin dito. Mahirap na. Sumunod naman si Luca sa kaibigan. Nakarating sila sa likod ng bahagi ng kampo. Bihira lang ang may magawi doon dahil bundok na at mapuno ang lugar na iyon. Doon na rin ipinagtapat ni Luca ang bumabagabag sa kanya na nangyayari sa kapatid. Isa ka pala sa kapatid ng mga sundalong nawala sa isang misyon doon sa panay noon. Balita ko, magaling na pinuno ang kuya mo. 3 taon na din. Pero nananatili pa rin misteryo ang pagkawala ng kuya ko at ng mga kasama niya. Pre, meron din pala akong gustong sabihin sa'yo. Ano yun? Biglang bumilis ang kabog ng dibdib ni Luca ng mga oras na iyon. Nararamdaman niya na may bago siyang matutuklasan. Nagpalinga-linga muna sa paligid si Roel bago matiim na tumingin kay Luca. May isa sa kanilang nakaligtas. Ngunit kinakailangan siyang itago at palabasin na kasama sa hindi nakabalik. Para na din sa kaligtasan niya. Totoo ba? May isang taong nakaligtas? Oo. At alam ko kung saan siya matatagpuan. Samahan mo ako sa kanya. Kailangan ko siyang makausap. Araw ng Sabadong iyon, sa labas ng kampo nagkita sina Luca at Roel para walang makahalata sa kanila. So gagawin natin to. May posibilidad na hindi na tayo makabalik sa kampo. Oras na malaman nila ang ginawa natin. Hindi ko na iniisip yun. Ang mahalaga sa akin, malaman ang totoong nangyari sa kapatid ko at sa mga kasama niya. Malayong lugar na pupuntahan natin. Nagtatago siya sa isang liblib na baryo. Pinili niyang doon manirahan para makatakas sa mga taong naghahanap sa kanya. Sino ang mga taong naghahanap sa kanya, Roel? Lahat ng mga katanungan mo, masasagot mamaya. Huwag ka mainip. Uwi ka ni Roel. Hindi na sila muling nag-usap pa. Naging kainip-inip ang mga sumunod na sandali para kay Luca. Magkahalong kaba at pagkasabik ang kanyang nararamdaman. Dahil sa wakas, makalipas ang 3 taon, matutuldukan na din ang mga tanong nila sa isip kung anong nangyari sa kapatid at sa mga kasama nito. Pagkatapos ng ilang oras na biyahe, narating na din nila ang isang maliit na baryo. Kagaya ng sinabi ni Roel, liblib ang lugar at madalang ang bumibiyahe papasok sa lugar na iyon. Hapon na rin nang dumating sila. May iilang bahay ang nakatirik sa lugar, ngunit magkakalayo ang pagitan. Kapansin-pansin din ang pagiging sobrang tahimik ng paligid. Napansin ni Luca na may mga sumisilip sa mga bintana. Ngunit walang nagkakalakas loob na lumabas ng kani-kanilang bahay. Hanggang marating nila ang isang bahay. Yari iyon sa kahoy at bato. Mas malaki rin iyon kumpara sa mga bahay sa paligid. Kapansin-pansin ang nagtatayugang puno sa paligid.
Nakakabingi din ang sobrang katahimikan. Nandyan ba ang taong sinasabi mo? Tanong ni Luca na nakatingin sa kubo. Oo. Tara na. Si Rowel ang kumatok. Ilang sandali lang, pinagbuksan sila ng isang babae. Biglang umaliwalas ang mukha nito nang makita si Rowel. Kuya, buti dumating ka. Masigla nitong sambit, sabay yakap kay Rowel. Gumanti naman ang yakap si Rowel at nang kumalas sa kanya ang babae sa pagkakayakap, ginulo pa nito ang buhok niya. Siya nga pala si Luca. Tatrabaho ko. Pare, kapatid ko si Lorena. Ikinagagalak ko po kayong makilala. Ikinagagalak din kitang makilala, Lorena. Matapos ang maiksing batian, pumasok na sila sa loob ng bahay. Unang napansin ni Luca ang mga iba't ibang santo. Ang iba'y kasing laki na ng halos isang bata. Puro antigo din ang mga kagamitan sa loob ng bahay. Abala si Luca sa pagmamasid sa kanyang paligid, kaya hindi na niya namalayan na umalis sandali si Lorena at nagtungo sa kusina. Bahay pa to ng mga magulang ng aking ama na ipinamana sa kanya. Untag ni Rowel sa naglalakbay niyang diwa. Maganda. Mukhang matibay ang bahay na to. Religyoso siguro pamilya mo. Ang totoo niyan, isang albularyo ang aking ama. Kay nanay ang mga rebultong yan. Pamana sa kanya ng lola ko, na kanyang ina. Tugon ni Rowel. Naglabas ng maiinom si Lorena at inalok sila na magpalamig muna. Muling umalis ang babae pagkatapos mailapag ang dala nito. Habang umiinom sila, isang matandang lalaki naman ang dumating kasama isang lalaking balbasarado na malaki ang katawan. Mukha na rin itong matanda dahil sa itsura. Ngunit hinuha ni Luca, bata pa ito. Bigla rin kumabog ang dibdib niya na magtama ang paningin nila ng lalaki. Ito ang unang nagbaba ng tingin. Agad na nagmano si Rowel sa matandang lalaki, sabay ng pagpapakilala sa kanya. Kung ganon, ikaw ang nakababatang kapatid ni Kapitan Makatangay. Wika ng lalaking balbasarado. Bakas dito ang pagkamangha habang nakatingin sa kanya. Napatayo bigla si Luca mula sa pagkakaupo at napahakbang papalapit sa lalaki. Anong nangyari sa inyo? At nasaan ang kapatid ko? Magkasunod na tanong ni Luca. Kulang na lamang yugyugin ni Luca ang magkabilang balikat nito upang malaman agad ang sagot sa mga tanong niya. Nakita niyang matinding takot sa mga mata ng lalaking balbasarado. Marami na siyang nakaharap na misyon sa ilang taon. Mga sibilyan na naiipit sa gera. Akala niya, wala nang tatalo sa takot nila tuwing nadidinig ang mga putok ng mga baril. Ngunit ang takot na nakikita niya sa lalaki, malayo sa takot na nababanaag niya sa mukha ng mga sibilyan. Kakaibang takot na noon lamang niya nakita at sa isa pa niyang kabaro. Kasalukuyan silang magkaharap ni alias Kido, ang lalaking balbasarado. Tumanggi ito na ibigay ang buong pangalan at ranggo nito sa militar. Alas 7 na ng umaga nang may hatid ang aming pulutong ng isang bangka. Nagbilin din ang aming bangkero na ganoong oras muli sa Makalawa siya babalik. Ang ulit sa amin, isang terrorist ang dayuhan ng aming kailangang tugisin. Kaya pinili lamang ang magagaling at sanay na sa bakbakan.
at may malawak na kaalaman pagdating sa pakikipaglaban sa gubat. Isang pagkakamali na nandun kami. Hindi dapat kami naroon. Para kaming ipinayon sa malaking kawa. Wala kaming kalaban-laban sa kanila. Marami ba kayo naka-enkwentro ng mga terorista? Gaano sila karami? Bakit sinabi mo na wala kayong kalaban-laban? Sunod-sunod na tanong ni Luca. Ngunit imbis na sagutin ni Guido ang mga tanong niya, tumawa pa siya ng malakas na para bang nababaliw na. Maluha-luha pa ito habang sapong tiyan. Hindi terorista ang naka-enkwentro namin. Naiiyak pa nitong Saad habang pinapahid ang naglandas na luha sa kanyang mga mata. Kung hindi terorista yon, ano ang mga nakalaban niyo? Sabihin mo. Mga aswang. Mga aswang ang nakalaban namin. Napakaraming aswang. Inalay kami sa kampo ng dilim. Malakas na wika nito na sinabayan pa ng tawa na may kasamang pag-iyak. Si Luca naman, napatulala na lang habang nakatingin sa lalaki. Akala niya, hindi na muling magsasalita ang lalaki, ngunit muli itong nagpatuloy. Halos kalahati agad ang nalaga sa pulutong. Kahit saan may sumisigaw. Madidinig ang mga kaliwat ka ng putukan ng baril. Ngunit sa panig lang namin maraming namatay. Wika ni Guido na sa kawalan nakatingin. Tila ba'y naalala ng lalaki ang sinapit nila sa kamay ng mga aswang. Ang kapatid ko. Ano nangyari sa kanya? Kasama ba siyang namatay? 4 lang kaming natira doon. Pabalik na kami sa Pangpang. Ngunit sa kadiliman ng gabi, may umatake sa 2 naming kasama. Hanggang 2 na lamang kaming natira. Malapit na sana kami sa Pangpang nung marinig namin na may humihingi ng tulong. Sabi ko kay Kapitan, hayaan na namin. Ngunit hindi siya pumayag. Pinaunan na niya ako at bumalik siya doon. Kung ganon, posibleng patay na din si Kuya. Garalgal na wika ni Luca. Hindi na rin niya napigilan ang mapaluha. Hinintay ko siya at ang iba pa naming kasama. Umaasa ako na mayroon pang nakaligtas sa kanila. Pero hanggang may napadaan ng mangingista at tinulungan ako makaalis sa lugar na iyan, hindi na sila nakalabas ng gubat. Makailang beses na bumuga ng hangin si Luca. Sumisikip kasi ang dibdib niya sa tindi ng emosyong nararamdaman niya ng mga sandaling iyon. Marami pang ibinunyag si Guido sa kanya. Pagkatapos madinig ang lahat ng ipinahayag, isang desisyon ang nabuo sa kanya. Pupunta ako ng isla. Anong sinabi mo? Narinig mo naman ang sinabi ni Guido, di ba? Pugad yun ng mga aswang. Delikado ang magpunta doon. Wika ni Rowel na baka sa matinding pagtutol. Gusto ko lang makatiyak kung buhay pa ang aking kapatid. 3 taon nang nakakalipas. Tiyak na patay na ang kapatid mo. Kung buhay pa siya, bakit hindi siya bumalik sa inyo? Nasaan siya? Iyan din ang mga tanong ko, Rowel. At hindi ako matatahimik hanggat hindi ko nasasagot ang mga tanong na yan. Akala ko pa naman matatahimik ka na dahil nakausap mo na si Guido patungkol sa mga nangyari sa misyon. Lalo lang nadagdagan ang mga tanong sa isipan ko. Naharamdaman ko, buhay pa ang kapatid ko at kailangan niya ako.
hindi ko siya maaaring talikuran. Napatitig na lang si Roel sa kanya. Hindi makapaniwala na ganoon kalakas ang loob niya upang pumunta sa isla ng mga aswang. Napapailing na lamang siya at nawala na ng sasabihin. Hindi pinalam ni Lucas sa mga magulang ang kanyang plano. Ayaw na niya kasing mag-alala pa ang mga ito sa kanya. Isang linggo pagkatapos niyang makausap si Guido, kinuha niyang impormasyon tungkol sa isla kung papaano ang pagpunta doon. Muli rin siyang pinigilan ni Roel, ngunit buo na ang kanyang desisyon. Sasama ako. Pareho pa silang napalingon ng madinig ang sinabing iyon ni Guido. Nagtatanong ang mga mata nila sa pagkakatitig dito. Hinihintay nilang dugtungan nito ang sasabihin. Ilang taon din akong hindi pinatahimik ng konsensya ko. Hindi lang ikaw ang maraming katanungan. Matatahimik lang ako kung babalik ako sa isla na yan. Kung ganun, sasama na din ako. Sabi naman ni Roel. Natitiyak niyo bang gusto niyong sumama? Nang masiguro na hindi na atras ang dalawa, nagplano na sila sa pagpunta sa isla. Dala ang mga armas at ilang kagamitan. Nagtungo na sila sa isla. Isang bangka ang kanilang inarkila. Anong oras ko po kayo babalikan? Tanong ng bangkero. Sa ika-4 na araw, parehong oras. Bumalik ka dito. Kapag wala pa kami, umalis ka na. Ito nga palang kabayaran sa paghahatid mo sa amin dito. Tugon ni Luca, sabay abot ng malaking halaga. Ang laki naman po nito. Marami pong salamat. Tinanaw pa nila ang bangka habang papalayo ito. Nang maglakad na sila papasok ng gubat, sinalubong sila ng mga huni ng mga ibon. Matataas din ang mga puno sa paligid. Halos hindi na makapasok sa kapal ng mga dahon ang sikat ng araw. May ilang oras din silang naglakad hanggang marating nila ang pusod ng gubat. Sabi, meron daw baryo dito. Ngunit hindi namin yun narating. Dahil pagsapit pa lang ng dilim, inatake na kami ng mga aswang. Tuwaran sa kanila ni Guido. Naramdaman naman ni Luca ang takot nito. Tinapik niya sa balikat ang lalaki at nginitian. Habang naglalakad, palingon-lingon sila. Si Roel ang nahuhuli sa kanilang tatlo. Patingin-tingin sa itaas ng puno ang lalaki. Pakiramdam kasi nito, may lihim na nagmamasid sa bawat kinikilos nila. Malapit ang dumilim. Mabuti ba dito na tayo magpalipas ng gabi? Wika ni Luca sa mga kasama. Sumang-ayon naman ang dalawa. Nagkanya-kanya na sila ng pwesto. Pare-pareho silang pinakiramdaman ang buong paligid. Pansin ko kahit ang mga panggabing insekto, hindi ko madinig na humuhuni. Wika ni Roel na gumawa ng siga. Talasan niyo ang pakiramdam niyo. Nararamdaman kong nasa paligid lang sila. Tugon naman ni Luca na sa apoy nakatingin. Parang nadidinig ko mga boses ng mga kasama ko noong gabing salakayin kami. Tanda mo ba kung saang lugar kayo inatake ng mga aswang? Tanong ni Luca. Oo. Malapit lang yan dito. Nagmamadali nga kami noon kasi may nadidinig kaming tunog ng tambol. Inakala na namin na malapit na kami sa komunidad na narito sa gubat. Kung nandito na tayo sa teritoryo nila, maging alerto kayo. Maghahating gabi na noon, ngunit mulat pa rin ang mga mata ng tatlo.
Nakakaramdam man ng takot si Guido. Tuwing nakikita naman niya ang katapangan ng dalawa niyang kasama, agad na nawawala ang pangamba at takot sa kanyang dibdib. Biglang inilabas ni Luca ang kanyang patalim. Kumislap pa iyon nang tamaan iyon ng liwanag ng buwan. Napatingin sila sa taas ng puno nang marinig ang mga angilan. Mabilis nilang ikinasa ang mga barilila at sabay-sabay na nagpaputok. Ngunit tila hindi tinatabla ng mga ito ng bala. Mabilis din silang kumilos at nakakalipad na animoy mga paniki. Binitawan ni Luca ang hawak na baril, saka inilabas ang patalim. Bawat lumapit sa kanya, pinatatamaan niya ng kanyang punyal. Hindi alam ni Luca kung ilan ang mga napatumba niyang kalaban. Naramdaman na lamang niya na pakonti ng pakonti ang mga ito hanggang tuluyan nang mawala. Napalingon siya nang marinig ang pagtawag ni Roel sa kanya. Nakahiga sa lupa si Guido habang tinatalian ng tela ang sugat nito ni Roel. Nang matiyak nang wala ng kalaban sa paligid, tsaka siya lumapit sa mga iyon. Kinuha niya ang gamot sa bulsa ng suot. Agad na pinainom kay Guido. Malalim ang sugat niya, sambit ni Roel. Kaya mo yun, Guido. Aalis tayo na magkakasama dito. Wika ni Luca. Ngumiti naman si Guido kahit napapangiwi dahil sa sakit ng sugat na tinamo. Malapit sa siga nila inihiga si Guido. Tiyak kasi nilang lalamigin ito. Nalinisan na nila ang sugat nito. Nasa lalaki na lamang kung magagawa nitong malampasan ang tinamong sugat. Nakikita-kita ko na kung paano ka lumaban kanina. Pakiwari ko meron kang kargada. Untag sa kanya ni Roel. Anong ibig mong sabihin? Nagtatakang tanong naman ni Luca. Imbes na sagutin ni Roel ang tanong niya, may inlabas itong pulang tela at sa loob noon, isang hindi perpektong bilog na gawa sa metal. May mga nakaukit doon na mga letra. May nabuo agad na hinala kay Luca kung ano iyon. Bago ako pumasok sa pagsusundalo, ibinigay ito sa akin ni Itay. Ngunit bago ito napasa akin, kinailangan ko munang dumaan sa pagsubok kung karapat dapat ba ako sa anting-anting na ito. Eh ikaw, saan galing ang anting-anting mo? Sundalo na ako nang mapasa kamay ko ito. Minsan nadistino ako sa malayong probinsya. Isang matanda ang nakilala ko. Muling naglakbay ang isipan ni Luca sa nakaraan. Mula sa kampo, nakatanggap sila ng ulat na may namataan ng mga rebelde sa isang barangay malapit sa kinaroroonan nila. Lingid sa kanila, isa iyong patibong. Hindi pa man sila nakakarating, tinambangan na sila. Nagkaroon ng palitan ng putok. Dahil alanganin ang posisyon nila, marami sa kanila ang nalagas. Nasa mababa na bahagi sila at walang mapagtaguan. Samantalang ang mga kalaban nasa mataas naman na lugar. Kaya kitang-kita ang bawat posisyon nila. Sa walang humpay na pagpapaputok ng mga kalaban, isa si Luca sa mga tinamaan. Bagamat malala ang tama, hindi pinanghinaan ng loob ang binata. Sa kabila ng isa-isang natutumba ang mga kasama, lalo pa siyang naging mabangis sa pakikipaglaban. Ngunit sadyang malakas ang mga kalaban. Walang magawa mga sundalo kung hindi ang umatras at maghanap ng mapagkukublihan. Sa ilang oras na bakbakan, paubos na din ang mga bala nila. Hinihintay pa rin nila ang mga kasamahan na magresponde, ngunit lingid sa kanila, wala nang tulong ang parating dahil ultimo ang mga ito.
sumasabak na din sa laban. Sa nanlalabong paningin, pinilit pa rin lumaban ni Luca sa kabila ng mga natamong tama ng bala. Ang huling natatandaan niya, 3 kalaban ang palapit sa kanya. Nagising na lamang si Luca na nasa loob na ng isang kubo. Isang matandang lalaki ang kumalinga sa kanya. Nito, 3 araw na siyang walang malay. Maraming salamat sa inyo, Tatang. Ngunit kailangan ko na pong bumalik sa kampo. Wika niya sa matandang lalaki. Hindi mo pa kakayanin, Ginoo. Baka mapano ka lang kung ipipilit mo ang iyong gusto. Saad naman ito sa kanya. Pero kailangan ko na pong umalis. Kailangan kong malaman ang nangyari sa mga kasamahan ko. Ikinalulungkot ko ang nangyari sa mga kasamahan mo. Balita ko, marami ang nalaga sa inyo. Sakit talaga ng ulo ang mga rebelde dito sa aming lugar. Minsan mga inosenteng sibilyan ang kanilang piniperwisyo. Pwede niyo po bang ituro kung saan ang pinakamadaling daan papunta ng kampo? Pasensya ka na, Ginoo. Hindi kita maaaring payagan. May kailangan pa kasi ako sa'yo. Ano? Huwag mong sabihin na isa ka ding rebelde. Kakamali ka. Kahit kailan, hindi ako kabilang sa mga makakaliwa. Kung ganon, bakit? Hindi na naituloy ni Lucas ang kanyang sasabihin nang bigla siyang nawala ng malay. Nang sulyapan ng matandang lalaki ang sugat niya, dumudugo na naman iyon. Nailing na lang ang matandang lalaki na inayos ang pagkakahiga ng binata at saka kinuha nito ang mga halamang gamot nito. Nang magising si Luca, magaan na ang kanyang pakiramdam. Hindi na rin kumikirot ang mga sugat niya. Mabuti naman at gising ka na, Ginoo. Kumain ka muna. Alam kong gutom na gutom ka na. Bakit po naghilom agad ang mga sugat ko? Punong-puno ng pagtataka na tanong ni Luca. Ngumiti lang ng makahulugan ng matandang lalaki. Sagutin niyo po ako, Tatang. Paanong gumaling agad ang sugat ko? Pilit pa rin nagtatanong si Luca. Habang nasa poder siya ng matandang lalaki, natuklasan niya na nasa kanya ang mutya ng linta. Siya di umano ang pinili nito. Mapalad daw siya, ayon sa matandang lalaki. Ang mutya ng linta ay pangkalahatang proteksyon sa sino mang may tangan nito. Oras na nasa panganib di umano siya, kusang may tagabulag ito para sa kanyang mga kalaban. Mula nga noon, hindi na nasusugatan si Luca sa mga kalaban niya. Kung nasusugatan man siya, agad iyong naghihilom. Madali na rin niyang nagagapi ang mga kalaban. Muling nagbalik sa kasalukuyan ng isipan ni Luca. Kaya pala wala kang takot na pumunta dito. Nasa iyo ang isa sa mga pinakamalakas na mutya. Wika ni Rowel. Kahit wala akong mutya, pupunta pa rin ako dito para hanapin ang kapatid ko. Naunawaan kita. Maliit man ang tsansa na makita pa natin siyang buhay, at ang iba, sinubukan pa rin natin silang hanapin. Kinabukasan, nagis na nilang wala ng buhay si Kito. Mabigat man sa kanila na ilibing ang katawan nito sa gubat, kailangan nilang magpatuloy para sa misyon nila. Gumawa ng krus na kahoy si Luca at saka iyon nilagay sa puntod ng lalaki.
Itinali din nila ang panyo nito sa krus. Bago sila umalis, nag-usal muna sila ng panalangin para sa ikatatahimik ng kaluluwa nito. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakad hanggang makarating sila sa isang bahayan. Isa-isa nilang inikot at pinasok ang mga kubo. Wala ng mga tao. Mukhang basta na lang nilang iniwan ang mga tahanan nila. Saad ni Rowel. Bakit kaya? Bakit kaya bigla na lang nilang iniwan ang tahanan nila? Maliban na lang kung may kinakatakutan sila at iniiwasan. Hindi kaya nanggaling dito ang mga aswang? Hindi lang mga aswang ang nanggaling dito. Tignan mo. Sabay turo sa mga nakasampay na uniforme ng isang sundalo. Hindi kaya may buhay pa sa kanila? Hindi makapaniwala na sambit ni Rowel. Hindi na nag-aksaya ang dalawa. Muli na silang kumilos para hanapin ang mga tao sa bar na iyon. Ngunit malapit na ulit gumabi at ni isang tao, wala pa rin silang natatagpuan. Hanggang tuluyan ng dumilim ang paligid. Dama na naman nila ang kakaibang simoy ng hangin. Malansa at nakakasulasok ang amoy. Kaakibat na marahil ang aswang, ang mabantot na halimuyak. Ilang sandali pa, muli silang inatake ng mga malapaniking aswang. Mahabang oras ang kanilang binuno bago nila natalo ang mga iyon. Nagtamo ng mga sugat si Luca, ngunit agad din itong naghilom. Sa hindi kalayuan, nakarinig sila ng mga tunog ng tambol. Sinundan nila iyon hanggang marating nila kung saan naroon ang Santeribo. Makukulay ang suot ng mga kababaihan at bahag naman sa mga kalalakihan. Bigla silang tumigil sa pagpapatunog ng tambol. Lahat ng mga mata natuon sa kanila. Huwag kayong matakot. Hindi kami masasamang tao. Kayo bang nakatira sa mga kubo sa gubat? Oo. Ginoo. Umalis na kami doon. Tugon ng isa sa kanila. Tingin ni Luca ay ang kaharap, ang pinuno ng mga ito. Meron lamang po kaming nais malaman. Ano yun, Ginoo? Tungkol po sa mga sundalong pumunta rito. May 3 taon nang nakakalipas. Nais po sana naming malaman kung ano ang nangyari sa kanila. Sabi ng lalaki sa kanila, wala daw natira sa mga sundalong pumunta sa isla na iyon. Matapos daw mapatay sila, kinuha di umano nila ang mga gamit ng mga ito. Tsaka nila inilibing ang mga labi nila. Humingi din ng tulong ang mga tribo kung paano sila makakabalik sa kanilang tahanan. Natatakot na di umano ang mga ito sa mga aswang. Nangako naman sila na tutulungan ang mga ito bago nila lisanin ang lugar na iyon. Doon na rin sila nagpalipas ng gabi. Dala ng puyat at pagod, nakatulog naman si Luca. Hindi niya akalain sa tagal nang nawawala ng kanyang kapatid, doon pa siya dadalawin sa panaginip nito. Nagbabala ito sa kanyang panaginip. Anito, huwag siyang magtitiwala. Ganon din umano ang ginawa nito. Ngunit iyon ang nagpahamak dito.
pinapaalis na rin sila nito sa isla. Wala na daw silang magagawa pa at namatay na silang lahat doon sa islang iyon. Nagising na si Luca at nang sulyapan niya si Ruel, gising pa rin ito at hindi mapakali. Umalis na tayo dito. Wika niya. Ha? Bakit? Hindi sila mapagkakatiwalaan. Sila ang mga aswang sa isla na to. Walang ibang taong nakatira sa lugar na to. Kung ganon, nakapasok tayo sa kanilang patibong. Usal ni Ruel. Habang hindi pa sila namamalayan ng tribo, mabilis na silang tumalilis. Sa ibang direksyon sila dumaan para hindi sila agad matunton. Ngunit isang malaking hukay ang kanilang natagpuan. Naroon ang mga napakaraming kalansay ng tao. Ang ilan sa kanila, nakasuot pa ng uniforme ng sundalo. Napaluhod na lamang sa lupa si Luca habang pinagmamasdan ang mga kalansay. Parang gusto niyang mapayak sa isipin na isa sa mga iyon ang kalansay ng kapatid. Nagiging malinaw na ang lahat. Wika naman ni Ruel. Nang mga oras na iyon, nag-aalab ang damdamin ni Luca. Kuyom ang kanyang mga kamao na sinuntok niya ang lupa. Wala namang nagawa si Ruel kung hindi panoorin ang pagdadalamhati nito. Ilang sandali pa, biglang tumayo si Luca sa pagkakaluhod niya sa lupa. Madidinig din ang mga angilan sa paligid. Luca, umalis na tayo dito. Wala ring saysay kung lalabanan natin sila. Hindi sila mauubos. Kailangan nating maabutan ng bangka. Umalis na sila sa lugar na iyon. Ngunit hindi pa man sila nakakalayo. Naabutan na sila ng mga aswang. Mas maliksi at mabilis ang mga ito kumpara sa kanila. Nagpasya na muna silang harapin ang mga ito. May ilang oras din silang nagpangbuno. Ramdam ni Lucas at ni Ruel ang pagod nila, ngunit tila hindi nauubos ang mga iyon. Bakit sila natigilan? Nagtatakang tanong ni Ruel nang makita na huminto sa pag-atake sa kanila ang mga aswang. Malapit na mag-umaga. Nawawala ang kanilang lakas para lumaban. Lahat sila may kahinaan din. Kapag bumalik sila sa dati nilang anyo, tsaka ako sila tatapusin. May galit na tura ni Luca. Naiintindihan ko na gusto mong ipagiganti ang kapatid mo. Pero kung magtatagal pa tayo dito, baka tuluyan na tayong malibing ng buhay dito. Wika naman ni Ruel. Kailangan ko rin ipagiganti ang kapatid ko. Tsaka paano ang kanilang mga bangkay? Wala na tayong magagawa sa bagay na iyan. Hindi natin pwedeng balikan ang mga kalansay nila. Alalahanin mo, may mga pamilya rin tayo naghihintay sa atin. Ang mahalaga, nalaman na natin ang katotohanan ng nangyari sa kanila. Kailangan nating makaabot sa bangka. Nag-isip naman si Luca. Tama ang kanyang kaibigan. Oras na maiwanan sila ng bangka, posibleng doon na sila malilibing ng buhay. Nang humakbang sila palayo, hindi naman na sumunod ang mga ito. Sumisikat na ang araw nang makarating sila sa pampang. Wala pa doon ang bangkero na inarkila nila na balikan sila. Napahiga na lang muna sa damuhan si Luca.
may namuong mga luha sa kanyang mga mata. Magkahalo kasi ang nararamdaman niya ng mga sandaling iyon. Lungkot dahil sa wakas, natuldukan na ang mga tanong sa kanilang isipan sa totoong nangyari sa pulutong ng kanyang kapatid. Galit. Dahil bakit ganoon ang sinapit nila. Naisip ko, hindi kaya mali ang isla na napuntahan nila? Hindi kaya sinadya silang iligaw at dalhin dito? Pare-pareho kasi ang itsura ng mga isla sa paligid. Wika ni Roel pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan. Ang bangkang naghatid sa kanila ang siyang makakasagot sa mga tanong natin. Kailangan natin siyang mahanap sa lalong madaling panahon. Tugon naman ni Luca. Kitang-kita sa kanyang matinding galit. Kulang na lamang maglabas ng apoy ang kanyang mga mata. Ilang sandali lang, dumating na ang bangkang naghatid sa kanila doon. Nasan po ang inyong kasama? At ano ang nangyari sa lakad nyo? Pag-uusisa pa nito, sabay lingon sa kanilang pinanggalingan. Hindi siya pinalad na makaligtas. Malungkot na sagot ni Roel. Sa bagay nga, isang himala nga may tuturing na nakaligtas kayo. Hindi na nga ako umaasa na daratnan ko kayo dito eh. Nito sa kanila. Dadagdagan ko ang salapi na binayad ko sa iyo, bata. Kapag naituro mo sa amin ang taong hinahanap namin. Sabat naman ni Luca. Napatingin sa kanya ang bangkero, sabay ng pagguhit ng mga ngiti sa labi. Unang tinanong ni Luca kung alam nito ang tungkol sa mga sundalong nagpunta sa isla. At nito, walang nakakabatid na mayroong nagpunta sa lugar na iyon. Bukod tangi daw na sila pa lamang ang naglakas loob na nagtungo sa lugar na iyon. Dagdag pa nito, totoong may mga rebelding dayuhan ang nagtatago sa isa sa mga islang naroon. Kung ganon, totoo ang misyon nila. Ngunit maling isla ang kanilang napuntahan. Paano nangyari nagkamali sila? Hindi makapaniwala na wika ni Roel. Sinadya silang iligaw. Una pa lang, alam na ang kanilang pagdating. Hindi totoong bangkerong naghatid sa kanila sa islang to. Saad naman ni Luca. Ang tinutukoy niyong bangkero ay namayapa na nung nakaraang taon. Bukod tangi kasi siya lang ang bumibiyay sa gawing ito. Matagal na siyang iniilagan ng mga taga rito. Dahil marami ang nag-iisip na isa siyang aswang. Pahayag naman ng bangkero. Paanong siya'y namatay? Tanong ni Luca. Basta, natagpuan na lang ang bangkay niyang palutang-lutang. Hanggang ngayon, misteryo pa din ang pagkamatay niya. Marami ang nagsasabi na baka ginantian siya dahil sa ginawa niyang paghahatid ng mga inosenteng tao sa lugar na ito upang gawing alay. Maraming salamat sa impormasyon na binigay mo. Malaking tulong ito para sa amin. Pagtatapos na usapan ni Luca. Nang may hatid na sila sa kabilang pampang, malaking halaga ang ibinigay ni Luca sa bangkero. Tuwang-tuwa naman ang lalaki dahil malaking tulong di umano iyon sa pagpapagamot ng kanyang ama. Ilang beses na daw kasi silang tinanggihan sa mga ospital dahil sa kakulangan ng pera. Labis iyong nagpalungkot kay Luca. Pumasok sa isip ang unang pangarap na tinalikuran dahil sa isang pangyayari. Puno man ng kahungkagan ang nararamdaman nila dahil pakiramdam nila ay nabigo sila sa kanilang misyon. Ang mahalaga,
Natuldukan na ang mga tanong nila sa isipan, lalo na kay Luca. Ang kailangan na lang gawin ni Luca ang sabihin sa pamilya ang totoong nangyari sa kapatid niya at sa mga kasama nito. Meron pala akong nais itanong sa'yo. Ano yan, Luca? Paano napunta sa inyo si Guido? Kaano-ano niyo siya? Matandang pinsan ko siya. Wala na siyang pamilya kaya si Itay na ang nag-aruga sa kanya mula nung bata siya. Binatilyo na ako noon nung magsundali siya. Nang mabigo ang kanilang misyon, pumunta siya ng kampo para ipaalam ang nangyari. Pagkatapos tumakas siya at nagpunta sa amin para magtago. Natatakot siya na baka patahimikin siya para walang makaalam na totoong may mga aswang. Naisip din ni Luca na tama ang kaibigan. Mahirap nga naman na paniwalaan na may aswang pa din sa panahon nila. Isa ring kahihiyan na malaman na naubos ang isang pulutong na sundalo dahil lamang sa mga aswang. Nang bumalik sa bahay nila Luca, ipinagtapat niya sa mga magulang ang nangyari sa kapatid. Napahagulgol na lang ang kanyang ina. Samantalang ang kanyang ama naman, lumarawan ang matinding pagkadismaya at kalungkutan. Hanggang na mga oras kasi na iyon, umaasa pa rin siya na buhay ang anak. Pinagluksa ng buong pamilya ni Luca ang pagkamatay ng kanyang kapatid na si Adan. Kung dati pinaghahanda nila ito tuwing kaarawan, ngayon, ipinagsisindi na nila ng kandila at ipinagdarasal ang katahimikan ng kaluluwa nito at ng mga kasama. Bumalik si Luca sa kampo at nagpatuloy bilang sundalo. Mas lalo pang lumalim ang pagkakaibigan nila ni Ruel dahil sa mga karanasan nila noong magkasama silang nagtungo sa isla. Makalipas nga ang ilang taon, nagkaroon na ng pamilya si Ruel. Kinuha nitong ninong si Luca. Muling nagkita si Luca at Lorena na kapatid ni Ruel. Noon pa man, may pagtingin na sila sa isa't isa. Pilit lang nilang sinusupil ang nararamdaman dahil sa hindi tamang pagkakataon. Ngayon, handa nang ligawan ni Luca ang dalaga. Humingi na rin siya ng permiso sa kaibigang si Ruel. Sa kabila ng mga unos at laban na pinagdaanan ni Luca, nanatili pa rin siyang may kababaang loob. Isa sa naituro sa kanya ng pagkakaroon ng mutya ng linta. Maaari kasing mawala ang bisa noon kung hindi niya gagamitin sa mabuti. Hello mga kapepe, sana nasa mabuti kayong kalagayan. Sana nagustuhan nyo ang kwento natin na patungkol kay Luca o ni Lucas. Isang sundalo na nagtungo sa isang isla ng mga aswang upang hanapin ang kanyang kuya, upang alamin kung anong tunay na nangyari sa kanya. Nakakalungkot man, pero napakaangas pa din ng kwento. Isa siyang mapagmahal na anak, isinintabi niya yung pangarap niya bilang isang doktor at kinakap ang kagustuhan ng kanyang ama para maging sundalo siya. Para sa akin, ang hirap ng ganong kalagayan kahit hindi mo gusto, ngunit para sa kagustuhan ng mga magulang mo, ibibigay mo, di ba? Ganun din ako dumating din ako sa panahon na mas, alam mo yun, mas binibigay ko yung gusto ng ibang tao, mga mahal ko sa buhay, kesa sa pansarili kong kagustuhan. Yung nagsundalo siya, may nakilala siyang matanda na nagbigay sa kanya ng mutya. Kung naging doktor siya, hindi siya magtatanga ng ganong mutya, hindi ba? May mga purpose talaga tayo kung nasan tayo ngayon. And kung nasan yung inaapakan natin, nilagay ka ng Panginoong Diyos dyan sa posisyon mo para gampanan ng isang tungkulin. Yun yung nakikita ko. Kayo mga kapepe, ano masasabi nyo sa kwento? Comment nyo lang sa baba at magbabasa ako.
palagi kayong mag-ingat. Palagi kayong kumausap sa taas. At mag-ingat kayo palagi. Maraming salamat. Pepe Arcangel.